Anyway, papakita ko po sa inyo kung paano po ako magtupi at mag-pack ng mga pinade-deliver ko. Yan po yung araw-araw na tahian at araw-araw na pan-deliver. Ito nga pala ay mga bedsheet, mga punda at mga washing machine cover. Ito yung kadalasang order sa Shopee. Karamihan po ay mga repeat order. At solo ko pong ginagawa yung lahat. Ako po yung admin. Then wala pa po ako dyang pang waybill. So sinusulat ko lang po yung mga tracking number. So, ang ginagamit ko pong tela is Canadian fabric. Kahit po sa washing machine, magtataka po kayo bakit po Canadian fabric. Minsan po kasi may nagsuggest po sa akin na yun po yung gamitin ko. And until now, yun po yung nakasanayan ko. Kasi ang hirap po maghanap ng supplier ng waterproof na tela. Kadalasan po sa mga ino-order ko via online, pag dumating po sa akin yung material na yun, manipis or di kaya po madaling mabasa. So, kailangan ko po talaga yung supplier na actual ko makukuhanan, hindi po online. So, ini-explain ko po yan sa mga buyer ko. Pero minsan, meron po talagang ibang kamukha na nilalagay ko na po sa description yung mga bawat items ko. Pinapaliwanag ko po kamukha ng mga washing machine cover na Canadian fabric po siya, hindi po siya waterproof, dustproof lang po or sunproof. Then sa design po, pinapipili ko na lang sa chat kasi doon ko po sinesend yung mga available na on hand ko po, mga design. Pero kung may matuturo po kayo sa akin or may suggest na mga supplier na legit po na waterproof at makapal, pwede nyo po i-comment or mention nyo po kung meron man pong mga supplier dyan. Hello po. Basta kaya ko po yung presyong ibibigay ninyo. Why not? Para po tama lang din maibigay kong presyo sa mga buyer ko. Kasi sigurado kapag kagamit ko na po yung waterproof na yan, sigurado maiiba ko yung presyo. Kasi alam mo naman natin na mahal po yung waterproof. Lalo na po pag makapal. Maliban po sa mga bedsheet at punda, tsaka washing machine, gumagawa rin po ako ng mga ref cover. Depende po. Minsan may nagre-request ng may foam. Minsan naman po okay lang na walang foam. So baka may magtaka po sa inyo na meron pa po pala yung walang waybill. Then ibibigay ko po sa nag-pick up o kay rider na nakasulat lang po yung tracking number. Yes po, meron pa rin po, kamukha po yan sa Pangasinan. Maluwag pa po sila sa mga ganyang patakaran at saka ang dami ko po laging pouch na nakukuha. Kaya hanggang ngayon na transfer na ako sa Nueva Ecija, hanggang ngayon dala ko po yung mga pouch na yon. So nung nandyan ako, nakakalas po talaga ako sa pouch kasi marami po silang supply nun. Plus yung sa waybill, yun din po sinusulat ko na nga lang kasi pag nagpapaprint pa po ako sa mismong bayan, mahal po. Sobrang mahal. So yung patong ko plus yung commission ni Shopee, yung transaction fee ni Shopee na ikakaltas pinadeliver ko plus shipping fee. So kapag dinagdag ko pa po yung waybill doon, konti na lang po yung magiging kita ko. Tapos sasabayan pa ako ng mga returns. Eto hindi man po alam ng karamihan ng mga buyer na pag po hindi nyo kinlaim yung mga in-order ninyo or kinancel ninyo, tapos ibabalik po sa amin yun. Meron po kaming binabayaran na shipping fee. Ay kaltas po yun sa amin na 80 pesos. Hindi lang po yun, maliban po sa 80 pesos na yun, meron pa po kaming matatanggap na penalty. Kasi nga po kinancel ninyo or di po kaya pina-return ninyo. Unfair po sa amin yung makakatanggap pa kami ng penalty plus nagbayad pa kami. So, yung account namin or yung shop namin, palalagay po sa alanganin kasi magkakaroon kami ng penalty. Then kami pa yung makakatanggap ng violation. Parang ang unfair po, no? Ang laking aray po talaga pag nagkaroon ng violation. So, reminder lang po dun sa mga umu-order. Dapat po basahin nyo muna yung description bago po kayo mag-check out. O di po kaya tingnan nyo na lang po sa feedback kasi nag-upload naman po yung mga umu-order at saka ina-upload nila yung mga pictures. Sabi nila maganda daw po. Ratings po ng iba yun, hindi po rate ko. So sila po nakaka-accept, sila po nakakasalat ng tela at sila po yung gumagamit na. So guess ko po yung pamangkin ko. Ayan, bagong gising lang at gutom pa. Tamang food trip muna siya dyan habang nagtutupi ako. Di ba, behave naman, no? Nagkataon po kasi wala yung mga magulang niya, nag-asikaso ng mga birth certificate nila. Yung panganay na isama, siya nakatulog, iniwanan na lang po sa akin. Mga last quarter na po ito ng 2023, pero na-upload ko po ng 2024 kasi minsan lang po ako nakakatime talaga mag-asikaso ng mga video ko. Ang dami ko pong compilation tsaka recordings, lalo na sa mga video.
Pero yun lang po, kulang po talaga ako sa time nung andyan po ako kasi solo ko po Ayun, lahat. tinuturo mo. Ayan o. Upo ulit ako doon. Mananahi ako no. Kain ka na ng kain. May tinape pa din eh. Mamaya lang kami na tayo. Tapos ko na yung nakikita. Ayan. Paano ang kanta ni Mikay? Banana, banana. Hindi ko maalis yan ha. Mamaya alisin natin yan no. Alisin natin mamaya yan. Wow! Wow! Nakatapos ang nanay. Swerte ko ng time na to, good mood siya. Tamang kain at inom ng tubig, tas ganyan-ganyan lang. Hindi niya hinanap yung mama at papa niya. Balik po tayo sa topic natin, Shopee business. Yung mga gawa ko po ay pre-order. Ang nilagay ko po dun sa aking Shopee. Kasi wala po akong malapit na supplier. Kung meron man po, mahal. Sobrang mahal. Hindi ko po kayang tubuan ang tamang tubo. Online ko po ino-order yung material ko. Kaya po nakalagay na pre-order. Kasi ang layo pa po ng pagmumulan niyan at iba-iba po yung mga supplier ko. Hindi po pare-parehong araw nagpapa-ship out. Talaga po minsan nade-delay pa po. So yun, pre-order means hindi po pwedeng i-rush. Pero minsan natatambakan ako. Kaya nangyayari, ayun, nakakaranta ako. At minsan, nangyari pa, napagpalit ko po yung bedsheet at saka washing machine. Siguro kung may katulong akong magpa, baka maiwasan pa yung pagpapalit-palit, po. Kasi solo ko lang po kasi ako yung admin, then ako pa yung gagawa, ako yung magtatabas, ako yung magpapak, maliban pa dun, isusulat ko pa yan sa board para lang matandaan ko kung sino yung buyer, ano yung order niya, ano yung size, then yung tracking number. Yun pa yun. Tumutulong naman sa akin minsan yung asawa ko, pero limitado lang po yung alam niya. Ako pa rin po yung overall na lahat na gumagawa. Nakaka-excite naman po talaga mag-business, lalo na kapag kakapang-kapa ko na po yung negosyo na yun. Ganun talaga, minsan may malakas na araw na marami yung order, minsan naman may matumal. Pero kahit papano hindi nawawalan, yun po yung importante doon. Minsan po naiisip ko, suntok sa buwan po talaga pagka nagnegosyo ka sa Shopee. Kasi bihira lang po yung yung may magbabayad na agad, hindi pa man po nadadating yung order nila kasi kadalasan is COD. So, mamumuhunan ka, then gagawin mo yon, then ipapadeliver mo yon. Ang tanging paraan pray na lang na sana huwag i-cancel ni buyer. Sa mga umuulit-ulit po ng order at sa mga o-order pa, thank you po talaga at nakakatulong po kayo sa small business na ito. Pwede niyo pang bisitahin yung shop ko at salamat po sa panonood.